And tonight is our 11th day of live streaming for the practical spirituality tips, no? So nakalabing isang araw na po tayo at buong 31 days sa buong buwan ng Agosto ay tayo ay magbabahagi ng ating karunungan at kaalaman bilang patnubay sa bawat isa kung paano ba natin isa sa buhay ang ating espiritualidad. At sa gabing ito ay ating pag-uusapan ang pagharap sa mga pagsubok ng buhay or facing challenges and obstacles in life. Pero bago po tayo magsimula sa ating pagtatalakay o pagbibahagi ng ating karunungan, hinihilingan ko o nasamahan niyo ako sa isang panalangin. Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa atin at sa buong sansinukuban. Dakilang may kapal, hari ng buong sansinukuban, Panginoong lumikha ng kalangitan at kalupaan at ng karagatan. Ikaw rin ang lumikha sa mga tala, buwan, planeta, daigdig at kalawakan. Sinasamo ka namin, Panginoong may kapal, natanyag sa maraming katawagan, ngunit nag-iisang makapangyarihan. Sa iyo na may libo-libong kapahayagan sa lahat ng nilalang na umiibig at sumasamba sa iyo, kami ay sumasamo. Sinasamo namin sa iyo, Panginoong may kapal. Ikaw na nagbigay buhay at anyo sa lahat ng nilalang, nakikita man o di nakikita. Nalikhain mong muli sa amin ang isang bagong buhay at anyo tulad ng paglikha mo sa amin noong una. Sa iyo ngayon subalit sa pagkakataong ito, likhain mo sa amin ang isang bagong buhay, ang buhay na malaya sa pagkagalit, ang buhay na malaya sa takot, ang buhay na malaya sa pagkamuhi, selos, pagmamataas, kasakiman at sa lahat ng kasamaan na nagdudulot sa lahat ng nilalang ng pagdurusa. Sinasamo namin sa iyo, Panginoong may kapal, nalikhain mong muli sa amin ang isang bagong buhay, ang buhay na puspos ng pag-ibig, kasiyahan, kapayapaan, pag-asa at kabutihang loob. Sinasamo namin sa iyo na paging dapatin mo po kami na maging sisidlan ng iyong mapagmahal na awa para sa buong sansinukuban. Maging daluyan nawa kami ng iyong dakilang pagpapala sa lahat ng iyong nilikha, nakikita man o hindi nakikita. Sinasamo namin sa iyo na gawin mo ako o kami na maging daluyan ng iyong banal na pag-ibig, kasiyahan, kapayapaan, pag-asa at kabutihang loob. Gawin mo po kaming pagpapala sa lahat ng mga nagsisipagsiyasat sa iyo. Pagniningin at padaluyin ang iyong dakilang kapangyarihan sa amin upang sa pamagitan namin ay malasap ng mga tao ang dampi ng iyong kaluwalhatian. Maging kaaya-aya nawa kaming palagian sa harap mo at sa lahat ng nilalang. Mayari na pag-asatin. Mawit, magpuni at magpuri, kagalakan na'y hatid sa pinagpalang bilog ay makakami. At sa gabing ito ay ating pag-uusapan ang facing challenges and obstacles in life. Upang ipaalala sa inyo ang layunin ng buhay, ang espiritu ng buhay ay naparito upang tayo ay lumago at sumagana, no? 'Di ba? Parang katulad ng bata tayo nung isinilang tayo ay napakaliit lang natin at ngayon sa ating pagtanda tayo ay lumago, tumangkad at nagkaroon ng sariling kakayahan para mabuhay.
Ang buhay natin, no, sa buhay natin ay dumarating ang din mga pagkakataon na merong mga hadlang sa ating paglago at yun yung tinatawag nating karamdaman. At sa panahon ngayon ng pandemya, na ang buong mundo ay nakakaranas ng karamdaman. Hindi man dumapo ang karamdaman sa ating katawan, pero ang limitasyon na ating tinatamasa upang gumalaw at kumilos ay nagiging sanhi na rin ng karamdaman sa ating kaisipan at sa ating damdamin. Pinapaalala sa atin ng dakilang lumikha na tayo ay merong sariling kakayanan. Meron tayong sariling buhay, kaisipan. Meron tayong mga kamay at paa para kumilos. Hindi po ba na ang biyaya rin ng Panginoon ay araw-araw na dumarating sa atin para magkaroon tayo ng lakas? Nandiyan na pinagkakalob sa atin ng Panginoon ang mga pagkain at inumin na ating pinapasok sa ating katawan para magsilbing ating kalakasan. Ngunit ang kalakasan ding ito ang siya rin natin gagamitin para lumikha ng mga bagay na nakakabuti para sa atin. Merong mga haka-haka na ang karamdamang lumalaganap ngayon ay gawa lamang ng tao, no? Meron akong nakita kanina sa TikTok, no? Sa TikTok na merong isang Chinese woman na nagsasalita at kanyang inihayag na ito daw itong pandemya na nagaganap sa atin ay nagmula nga sa Wuhan, gawa ng isang gobyerno or grupo ng mga tao at pinalaganap. Gayon din naman, ang lunas ay galing din sa kanila. Pero ganun pa man, ang karamdaman na ito ay sakit na gawa ng tao. So ibig sabihin kung ito ay gawa ng tao, no, nakakaapekto sa marami at sa buong sanlibutan. Pero meron tayong kakayahan na harapin ito. Kaya nga ang pakikipagtulungan at pakikipagkaisa sa mga namumuno sa atin, sa mga dalubhasa, ay maaring malaking tulong na rin. Pero yung sinasabing stay at home, no, ito ang ating mundo. Siguro ito yung dapat din nating gawin na sa ating sariling pamamahay, no, sa ating tahanan, ay gumawa tayo ng ligtas na mundo. Dahil hindi na natin makita ang kaligtasan sa ating kapaligiran. Pero ginawa nga ng Panginoon na tayo ay magkaroon pa rin ng buhay at ang buhay na yon ay gamitin natin para lumikha ng isang mundo o isang daigdig na isang ligtas at payapang lugar para sa ating at sa ating mga mahal sa buhay. Pero ito rin so ibig sabihin ba na ang mundo natin sa labas ng ating tahanan ay hindi na magiging ligtas? Maari nating gawin din yon kung ating sisikapin na pangalagaan ang ating kalikasan, ang ating kapaligiran na maging ligtas na lugar. Ayusin din natin ang ating pag-iisip, ang ating damdamin, ang ating pakikipagkapwa. Dahil sa pamagitan nito ay magkakaroon tayo ng maayos na pamumuhay. Pero kung merong iba naman na tumutuligsa sa atin, kung merong iba naman na nagmamando na dapat ito gawin mo, itong gawin mo, sabihin mo, meron kang sariling kamay at paa para kumilos. Dahil hindi naman natin inaasa sa iba ang ating pamumuhay. Dahil ang buhay natin, yung paghinga natin, yung pagtayo natin, ang pagkain natin, tayong gumagawa nun bilang isang tao. Maaring ang mga bagay na sinasabi ko sa inyo, mapapakinggan nyo lang. Pero yung katotohanan na sinasabi ko, kayo lang magsasabi kung ito ba ay applicable din sa inyong sariling buhay. Kaya nga mga kaibigan, kapatid at kasama, mga kababayan na rin, na ang mahalaga sa buhay natin ngayon ay ang tayo matutong tumindig sa ating sariling mga paa at kumilos.
Ito yung pagkakaroon ng practical spirituality. Kung meron mang mga sagabal, hindi po ba mapagtatagumpayan natin? Meron nga akong nabasa or napanood. Parang sinabi yata to ni Madam Imelda Marcos sa vlog ni Bongbong Marcos na dito sa lupa may hangganan. Puno ng problema pero may hangganan. Pero pag tumingala ka sa langit, ito'y walang hanggan. Ibig sabihin, merong walang hanggang solusyon na tayong maaasahan sa kalangitan. At ito ay sa Panginoong may kapal na lumikha sa atin. Kaya nga yung pag-asa natin bilang tao, bilang mga Pilipino, ay inilalagak natin sa Panginoong may kapal na siya lamang nagbigay buhay sa atin. At sa pamagitan ng buhay na kanyang ibinigay sa atin, ay nagkaroon tayo ng kapangyarihan. Pero ang kapangyarihan na ito na ipinagkaloob sa atin ay huwag niyong hayaan na kunin ng ibang tao sa inyo. Dahil ito ay inyo. Ito ay pamana sa inyo ng Panginoon na ikaw lamang ang maaring makinabang at maari mo ring ibahagi sa iba kung iyong gugustuhin. Kaya nga, sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, gamitin natin ang ating mga paa para tumindig ng patas, ng pantay sa lupa, dahil kung hindi ka pantay, madali kang matutumba. So kailangan mong maging grounded, well-grounded, no? So ibig sabihin, pag ikaw ay well-grounded, alam mo kung ano ang iyong karapatan, alam mo ang iyong kakayahan. Kung may pagdududa ka or pag-aalilangan ka sa sarili, ito na yung panahon para kilalanin mo ang iyong sarili. Pag-aralan mo ano ang iyong lakas at anong iyong kahinaan. Pag nakita mo ang iyong kahinaan, acknowledge it at gawan mo ng paraan para yung kahinaan na yun ay maging iyong kalakasan. So hanggang sa muli, bukas sa ika-12 araw ng ating 31 days practical spirituality, muli nyo kong samahan. Kaya magpapaalam muna po ako sa inyo. Mayari na, pag-asatin, paalam. Dulot